Magandang gabi mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ay ang sangay paksang katuruan para sa buwan ng Setyembre, ang pagdarakila sa Panginoon. Ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng session, ang mga kalahok ay naasahang makita kung paano nagbibigay inspirasyon ang Fiat, Magnificat at Stabat de Birheng Maria para sa isang aktibo at tapat na pagiging miyembro sa MFC. Lumago sa debosyon kay Birheng Maria sa pamamagitan ng paggaya sa kanyang pagmamahal at pag-aalay sa misyon ng Diyos. At mangako na isa sa buhay ang buhay at misyon ng MFC. Bilang panimula, sa MFC, tinitignan natin ang ating inang si Maria bilang modelo ng pagsasabuhay ng ating tipan sa Diyos. Siya ang ating gabay habang nagsisikap tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos. Siya ang ating halimbawa sa pagsasabuhay ng ating buhay at misyon. Ito ay dahil pinapakita sa atin ng kanyang buhay kung paano isasabuhay ang tawag ng Diyos sa atin upang maging isang misyonerong pamilya. Ang pagdarakila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit inialay natin ang ating komunidad kay Inang Maria, sa ina ng Santo Rosario. Dahil ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging alagad ay hindi isang beses na desisyon, kundi isang pang-araw-araw na pangako. Ito ay isang paglalakbay ng pagmamahal, sakripisyo at biyaya na nilalakaran ng may tapang at pinapanatili ng pananampalataya. Ang kanyang buong buhay ay isang tuloy-tuloy na pag-aalay sa Panginoon na minarkahan ng ganap na pagtitiwala at hindi natitinag na pagtiyatiyaga. Sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na pamamagitan, inaanyayahan tayo di Birheng Maria araw-araw na mamuhay para kay Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng pagsasaksi ng ating buhay. Tinatawag niya tayo na luwalhatiin ng Diyos sa ating mga pamilya, maglingkod ng may kagalakan sa ating komunidad, at manatiling matatag sa pananampalataya sa bawat pagsubok. Habang pinapalalim natin ang ating debosyon sa Kanya, tayo ay naakay na tularan ang Kanyang Fiat, ang Kanyang Magnificat, at ang Kanyang Stabat, na matuto mula sa Kanya kung ano ang ibig sabihin ng maging aktibo at tapat na miyembro ng Missionary Families of Christ. Ang Fiat, Magnificat at Stabat ni Maria. Sa ika-6 na buwan, sinugo ang Anghel Gabriel ng Diyos sa isang bayan sa Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birhen na nakatakdang ikasal sa isang lalaking nagangalang Jose, na mula sa angkan ni David. Ang pangalan ni birhen ay Maria. Lumapit ang anghel at sinabi, "Magalak ka, o ikaw na lubhang pinagpala. Sumasa iyo ang Panginoon." Ito po yung mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talataan 26 hanggang 31. Ipinapakita ng banal na kasulatan na si Inang Maria ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Ang kanyang patuloy na presensya sa kanya ay hindi lamang idineklara ng anghel, kundi ipinakita rin sa 3 mahalagang sandali ng kanyang buhay: ang pagbati ng anghel, ang pagdalaw, at ang pagpapapako sa krus. Mula sa mga sagradong pagtatagpong ito, nakakuha tayo ng isang makapangyarihang aral kung ano ang kahulugan ng pagiging aktibo at tapat na alagad. Sa pagbati ng anghel, ang kanyang Fiat ay isang mapagkumbaba ngunit matapang na oo sa kalooban ng Diyos. Nagtuturo sa atin ng esensya ng buong pagtitiwala sa plano ng Panginoon. Sa pagdalaw, ang kanyang Magnificat ay umaapaw sa papuri at pasasalamat na nagpapakita ng isang pusong nakasentro sa masayang paglilingkod at malalim na pananampalataya. At sa pagpapapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo,
Ang kanyang stabat, habang matapat siyang nakatayo sa paanan ng krus, ay nagbibigay halimbawa ng hindi natitinag na lakas at pagmamahal sa harap ng pagdurusa. Atin pong isa-isahin ang piyat ni Maria. Sinabi ni Maria, "Narito ako. Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Ang salitang Latin na fiat ay nangangahulugang hayaan itong mangyari. Sa pagsasabi ng mga salitang ito kay San Gabriel, niyakap ni Birheng Maria ang isang buhay ng ganap na pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang oo ay hindi pasibo. Ito isang matapang na pangako na isa sa buhay ang plano ng Diyos, anuman ang maging kapalit. Bilang mga miyembro ng Missionary Family of Christ, pumasok din tayo sa isang tipan na relasyon sa Panginoon. Sa paggawa nito, sinabi natin ang ating sariling oo, isang pangako na isusuko ang ating buhay at susundin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ngunit, nananatiling tanong, tunay ba nating isinuko ang ating kalooban sa Panginoon? Sinabi ko ba ang oo kapag tinatawag ako ng Panginoon na maglingkod, kahit ito ay hindi maginhawa? Naglalaan ba ako ng oras upang makadalo sa mga household meeting, chapter assembly, at mga pagtitipon ng komunidad kahit na abala sa buhay? Tapat ba akong nag-aalay ng aking ikapu at ibinabahagi ang aking mga yaman upang suportahan ng misyon? Bilang aktibo at tapat na miyembro ng MFC, madalas tayong tinatawag na lumabas sa ating comfort zone upang maglingkod, magbigay, at maging naririyan. Tulad ni Birheng Maria, maaring nararamdaman natin na tayo ay hindi karapat-dapat o kulang. Ngunit, hindi niya hinayaang pigilan ng takot o pag-aalinlangan ang kanyang oo. Ang kanyang piyat ay isang pagtalon ng pananampalataya, nagtitiwala na maglalaan ng Diyos na kung ano ang kulang sa Kanya. Naway tularan din natin ang Kanyang pagsuko. Naway ialay natin ang ating sariling fiat araw-araw. Pinapayagan ng Diyos na kontrolin ang ating buhay. Nagtitiwala na gagamitin niya ang ating oo upang dalhin si Kristo sa iba. Ang Magnificat ni Maria. Sinabi ni Maria, "Ang aking kaluluwa ay nagluluwalhati sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos, aking tagapagligtas." Ang Magnificat ay ang himno ng papuri ni Birheng Maria, isang awit na umaapaw sa kababaang loob, kagalakan at pasasalamat. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang kahandaang maglingkod. Binigkas niya ang magandang panalangin ito sa kanyang pagdalaw kay Santa Isabel o Santa Elizabeth. Naglakbay si Birheng Maria sa tahanan ng kanyang pinsan at nanatili sa kanya. Nakiisa sa kanyang kagalakan, kasama siya sa mga hamon ng pagbubuntis at pinaglingkuran siya ng may pusong puno ng biyaya. Bilang mga miyembro ng Missionary Family of Christ, tinatawag din tayong maglingkod sa ating mga kapatid na makasama sila sa masasaya at malulungkot na sandali ng buhay at maging naririyan sa kanilang mga tagumpay at kabiguan. Ngunit dapat nating tanungin ang ating sarili, tunay ba nating niyakap ang tawag na ito na makasama ang ating mga kapatid? Naglalaan ba ako ng oras para sa aking mga kapatid na nangangailangan? Naglalaan ba ako ng oras upang bumuo ng relasyon at makasama sila sa fellowship? Naglilingkod ba ako sa kanila na may kagalakan at pasasalamat sa aking puso? Bilang aktibo at tapat na miyembro ng MFC, madalas tayong inaanyayahan na lumabas sa ating comfort zone upang mag-alay ng isang ministeryo ng presensya at paghihikayat. Tulad ni Birheng Maria, maaring maramdaman natin na wala tayong oras o lakas upang maglingkod. Gayunpaman, hindi niya hinahayaang pigilan siya ng pag-aalinlangan. Ang kanyang Magnificat ay hindi lamang isang awit, ito ay isang buhay na ibinuhos sa paglilingkod. Naway, bigyan tayo ng inspirasyon ng kanyang halimbawa
Nalawalhatiin ng Panginoon sa ating buhay. Naway maging adin ang kanyang Magnificat, isang awit na masayang paglilingkod at tapat na pagmamahal para sa ating mga kapatid sa MFC. Ang Stabat ni Maria. Malapit sa krus ni Jesus ay nakatayo ang kanyang ina. Ang salitang Latin na Stabat ay nangangahulugang siya ay nakatayo. Ang sandaling ito ay tumutukoy sa pananatili ni Birheng Maria sa paanan ng krus sa panahon ng pagpapako kay Jesus. Sa oras na iyon ng matinding sakit, hindi siya tumakas mula sa pagdurusa. Siya ay nanatili, tahimik, nalulungkot, ngunit matatag. Habang nagkalat ang mga alagad, pinahirapan ng mga sundalong Romano at kinundena ng mga reliyosong lider, si Maria ay nanatiling tapat. Tumayo siya sa tabi ng kanyang anak, hindi sa salita, kundi sa pagmamahal na nagtiis sa pagdurusa. Bilang mga miyembro ng Missionary Families of Christ, haharap din tayo sa mga sandali ng sakit at pagsubok habang pinapanatili natin ang ating mga paniniwala. Maaari tayong masaktan ng mga kapwa lingkod pinuno, hindi maintindihan ng ating sariling mga miyembro, o makaranas ng pang-aapi sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, ang nananatiling tanong, mananatili ba akong tapat sa Panginoon? Mananatili ba akong tapat kahit nasasaktan ako? Mananatili ba akong tapat kahit pinagtaksilan ako? Mananatili ba akong tapat kahit hindi ako ginagalang? Bilang aktibo at tapat na miyembro ng MFC, madalas tayong tinatawag na lumabas sa ating comfort zone upang mahalin at patawarin ang mga nakasakit sa atin. Tulad ni Birheng Maria, maaring mahirap ito para sa atin. Ngunit, hindi niya hinayaang pigilan siya ng kanyang sakit na tumayo sa paanan ng krus. Ang kanyang Stabat ay nagtuturo sa atin na maging matatag sa pananampalataya. Kahit na masakit, nasamahan ng iba sa kanilang pagdurusa at manatiling tapat sa kalooban ng Diyos. Ang tatlong sandaling ito na minarkahan ng mga salitang Latin na Fiat, Magnificat at Stabat ay nagpapakita ng paglalakbay ni Birheng Maria bilang isang modelo ng aktibo at tapat na pagiging alagad. Inaanyayahan niya tayong sundin ang kanyang halimbawa sa pagiging aktibo at tapat na miyembro ng MFC. Bilang konklusyon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." At sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang pagiging aktibo at tapat na miyembro ng Missionary Families of Christ ay hindi laging madali. Ang tawag na isabuhay ang ating tipan, ang maglingkod, magpatotoo, at magmahal ay madalas na may kasamang pagsubok, sakripisyo, at mga sandali ng kahinaan. Ngunit alam ni Jesus sa kanyang ganap na karunungan at habag, iyon ang dahilan kung bakit habang pinagkakatiwala niya ang kanyang minamahal na alagad sa kanyang ina sa paanan ng krus, ipinagkatiwala din niya tayo sa kanyang pangangalaga. Nang tawagin niya tayo upang maging bahagi ng komunidad na ito, ibinigay niya sa atin si Birheng Maria hindi lamang bilang isang simbolo ng ginhawa, kundi bilang isang buhay na tagapamagitan at gabay. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ina at makapangyarihang panalangin, pinalalakas tayo upang manatiling tapat sa ating tipan at maging matapang sa ating misyon. Kaya't gawin natin ang isang malay at taus-pusong pagsisikap na lubago sa ating pagmamahal at debosyon sa Kanya habang tinatanggap natin siya sa ating mga puso at tahanan. Tulad ng ginawa ng minamahal na alagad, naway hayaan natin siyang hubugin tayo sa pamilyang misyonero na nais ng Diyos na maging tayo. Tapat,
masaya at nagkakaisa sa pagmamahal. At ang mga tanong para sa ating talakayan, paano ko naranasan ang paggabay at pamamagitan ni Maria sa aking paglalakbay bilang miyembro ng Missionary Families of Christ? Ano-ano ang mahakbang na maaari kong gawin upang lumago sa aking pagmamahal at debosyon sa Kanya para manatili akong tapat sa aking tipan at misyon? Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.